Noong nakaraang Sabado, tinalakay po natin yung light in the darkness in the last days. Ano po? Tinalakay po natin yon. Pero yung unang Sabado, tinalakay po natin yung tinatawag na living in the last days. At para sa pangatlo natin pag-aaral ngayong gabi, tatalakayin po natin yung learn, no? The message of His coming. Pag-usapan at pag-aralan natin ang pagdating ng ating Panginoon sa huling araw. Ngayon po, yung unang pagdating ng ating Panginoon, siya ay dumating dito sa mundo bilang isang sanggol sa sabsaban, at ang purpose po, kaya po dumating ang ating Panginoon sa sabsaban ay upang mamatay, ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Tayo ay makasalanan at nararapat lamang na tayo ay parusahan sa ating kasalanan. Subalit sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. At dahilan upang si Jesus ay mamatay doon sa krus at mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Pangalawang pagdating, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Pag-aralan natin ang kanyang pagdating, itong pangalawang pagdarating ng ating Panginoon. Ito yung tinatawag na second coming. Ito yung kung tawagin ay rapture. Ngayon, sa pag-aaral natin ngayong gabi, tatalakayin natin yung tatlong bagay. At sa pag-uusapan po natin ngayong gabi, ito po yung tinatawag na eschatology. Last things. Ang ibig sabihin ng eschatology ay lasting o end times. Bakit po yun ang ating pinag-uusapan ngayong gabi? Wala bang ibang pwedeng pag-usapan? Ngunit ito po ay importanteng malaman natin na ang pagdating ng Panginoon ay totoo. No? At tunay na si Jesus ay muling babalik. Dahil tayo ay nasa huling araw na, at patunay niyan, naglalabasan na po yung iba't ibang mga tagapagturo. No? Naglalabasan po yung iba't ibang mga tagapagturo, ngunit ang itinuturo ay taliwas o mali. Hindi sang-ayon sa sinasabi ng Biblia, kaya marami ang naliligaw, marami ang nalilito, at marami ang hindi alam kung ano ang dahilan kung bakit si Kristo ay namatay sa krus at bakit si Kristo ay muling babalik. Ngayon, naglabasan din po yung mga iba't ibang kalamidad, katulad ng lindol, gera, taggutom, mga bakterya, kung ano-ano po ang lumalabas sa iba't ibang bansa. Yan po ay patunay na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Yung mga pag-uugali ng tao, makikita po natin yung pag-uugali po ng tao. Marami po sa mga tao ngayon ay suwail. Mga kabataan po na ngayon, marami sa mga kabataan ay hindi na sinusunod ang kanilang mga magulang. May sariling mundo. At katunayan po niyan ay lumalabas na rin po yung mga iba't ibang klase ng kagustuhan ng tao. Katulad halimbawa ng ang babae, ang hinahanap ay kapwa babae. No? Ang lalaki, ang hinahanap ay kapwa lalaki. Yan po ay nasulat sa Lumang Tipan sa Sodom at Gomora. Ngayon po sa Sodom at Gomora, kaya po yun ay sinunog ng Diyos dahil po sa dumami ang mga malalaswang bagay sa lugar po nila. At marami po naging mga bakla. No? Katunayan po niyan ay sa Sodom at Gomora, yun lamang mga pamilya ni Lot ang naligtas. Yung mga kamunduhan na ginagawa ng mga tao sa panahon po natin ngayon ay karumal-dumal na po. Marami po mga nangyayari pong balita na minsan po sa sobrang kagutuman ng mga tao, no, kinakain na rin nila ang kapwa-tao. No, niluluto ang katawan ng tao at ginagawang pagkain sa mga lugar na kung saan ay talagang sobra ang kagutuman, lalo sa mga kabundukan. No, yung kabanalan, nawala na po yung tinatawag na kabanalan. Marami po mga tao ngayon na nagbabanal-banalan po na lamang. Ibig sabihin, palasimba po sila, pero ang katotohanan sa buhay po nila, sila po ay mga taong hindi natatakot sa Diyos. Yan po ay mga palatandaan na talagang malapit nang dumating ang Panginoon at malapit niya nang kunin ang kanyang mga anak. Sino po ang mga anak ng Diyos? Ito po yung mga taong nagsisi ng kasalanan at inamin sa Diyos na siya ay makasalanan at tinanggap niya si Kristo bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Saan po nasulat yan? Sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, talatang 12 hanggang 13. At sinabi rin sa John 3:16, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang, ang plano ng Diyos upang ang sino man ay sumampalataya ay hindi mapahamak. Saan siya mapapahamak? Sapagkat ang tao po ay mamamatay minsan lang.
At pagkatapos ng kamatayan, meron pong tinatawag na dalawang patutunguhan. Ano po yung patutunguhan? Yung unang kamatayan tinatawag sa Biblia, yung physical na body natin mamamatay. Babalik sa lupa, yung ating katawan mabubulok, masisira. Subalit yung kaluluwa, umaalis po yan. Ayon sa Biblia, dalawa lang po ang pwedeng puntahan ng kaluluwa ng tao. Sa langit at sa impyerno. Wala pong purgatorio. No, ang purgatorio ay inilabas lamang na doktrina upang ang tao ay magbayad sa mga taong namatay. Hindi po sinasabi sa Biblia yun. Sapagkat kung ang kaluluwa ay nababayaran para maligtas, bakit pa ho namatay si Kristo para bayaran ang ating mga kasalanan? Kung ang kabayaran naman ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pera, no, pagdarasal. Hindi po yun ang daan na sinabi ng Biblia. Kaya po ang sabi sa Biblia sa John 3:16, sapagkat ganoon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya kanyang bugtong na anak na si Kristo upang ang sino mang manampalataya. Ano yung manampalataya? No? Yung manampalataya ay yung hindi mo nakikita ang isang bagay pero nananampalataya ka sa bagay na yon. Halimbawa ay yung ipinangako ng Diyos. Hindi mo na sino man nakakita kay Kristo. Subalit ang sabi niya, kung sino man ay manampalataya, sabi niya nga kay Thomas, Thomas, nakita mo ang butas ng aking kamay at ang aking nagiliran. Subalit mapapalad ang mga tao na hindi ako nakita pero sumampalataya. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi mo nakita ang Diyos pero nanampalataya kang may Diyos na handang magligtas ng iyong kaluluwa. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Maliwanag po? Kaya ang sabi, ang sinumang nanampalataya ay pagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag ang taong yun ay namatay, ang kaluluwa niya ay hindi papunta sa impyerno, kundi papunta sa Diyos. Hindi kailangan pagdasal ng kaluluwa para maligtas. Wala po yun sa Biblia. Kailangan habang buhay ang isang tao, magsisi siya ng kasalanan niya at manampalataya kay Kristo. Ngayon, papasok po tayo sa ating pong pag-aaral. Sa pag-aaral natin para sa huling araw, sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon, meron po tayong teksto. Yung babasahin po natin sa Bible, ito po yung ating pinaka-teksto ngayong gabi para mapatunayan sa atin ng Diyos ang tungkol sa kanyang pagdarating, yung kanyang pagdating. Ngayon, kung meron kayong Biblia, pwede nyo akong sabayan sa inyong mga paningin at babasahin ko sa pangalawang Tesalonica. 2 Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 12. Ngayon, maganda kung meron po kayong Bible para po masubaybayan po ninyo kung tama ang aking sinasabi at tama ang sinasabi ng Biblia. Maliwanag po, sa Bible lang po tayo magbabase, hindi po kung anong libro, kundi sa Biblia. Yan lang po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 12. Babasahin ko na po. Tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo at sa pagtitipon natin sa Kanya, hinihiling namin mga kapatid, ito ay sinasabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila. Nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag daw po tayong maniniwala kagad na dumating na ang Panginoon. Ang sabi ng ating pinag-aaralan ngayong gabi, aalamin natin kung ano ang mga bagay na sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang pagdating, sa pangalawa niyang pagdating. Kaya sabi ito ni Pablo, huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila, nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong mapadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. Ibig sabihin, pag dumating ang Panginoon, ang isang palatandaan pa, yung tao po ay sobra pong napaghimagsik na sa Diyos. Kumbaga, ayaw na nilang kilalanin ng Diyos at pinalitan nila ang Diyos ng ibang Diyos. At hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Ngayon po, sa talatang 3, binanggit sa English, son of perdition. Ibig sabihin po, may lalabas po na maghahari sa mundo, matalino sa ekonomiya, matalino sa
lahat ng aspeto, military, lahat ng bagay, alam niya, no? At marami ang mapapaniwala sa kanya. Ito po yung son of perdition. Pag lumabas po yun, ibig sabihin po, malapit nang dumating ang Panginoon. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang kanyang sarili bilang Diyos. Ito pong lalabas na son of perdition nito ay tatayo na magkukunwaring Diyos, no? Siya po ay magkukunwaring Diyos at ipapaunawa sa mga tao na siya ang tagapagligtas. Sabi sa verse 5, hindi ba't sinabi ko na ang mga bagay nito nang kasama niyo pa ako diyan? Alam niyo kung ano ang pumipigil sa pagpapakita niya, ngunit sa takdang panahon, magpapakita siya. Kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito. Ibig sabihin, sa panahon po natin ngayon, nandito na po at kumikilos na ang kademonyuhan, yung kasamaan, no? Ay yung panlilinglang nung taong ito na nagpapanggap na Diyos. Maliwanag po. Kaya sabi ito sa verse 7, kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Iyahayag siya kapag inalis na ang pumipigil, ngunit pagdating ng Panginoong Hesukristo, papatayin niya ang masamang taong ito sa pamamagitan lang ng isang ihip niya. Ganyan po makapangyarihan ng Diyos. Ipapahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas, no? Gagawa siya ng lahat ng uri ng panlilinlang na himala, kababalaghan at kamangahamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong napapahamak at mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makapagliligtas sana sa kanila. Kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Nang sa ganoon, maparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasamaan. Ngayon, nabanggit po dito yung son of perdition. Ito po yung tinatawag na Antikristo. No? Siya po ay magkukunwaring Diyos, magkukunwaring tagapagligtas, maghihimala, at marami siyang gagawing kababalaghan. Patunay upang ang tao ay lalong madaya. Patunayan, sinabi sa aklat ng Lumang Tipan sa Daniel chapter 8 verse 25, ito po ang nasulat sa mga huling araw. Sabi sa Daniel chapter 8 verse 25, dahil sa kanyang kakayahan, magtatagumpay siya sa kanyang pandaraya. Yan po yung sinasabi dun sa son of perdition. Ipagmamalaki niya ang kanyang sarili at maraming tao ang kanyang papatayin na walang anumang babala. Lalabanan niya pati ang pinuno ng mga pinuno, pero lilipulin siya hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Yung lalabas na Antikristo, ang makapag-kokontrol sa kanya at magpapahinto sa kanya ay ang Diyos. Maliwanag po yan at sinabi. Kaya sa gabing ito, hahatiin natin yung ating pag-aaral sa tatlong bahagi. He prepared His message, no? Hinanda na ng Diyos ang kanyang mensahe bago siya dumating sa tinatawag na second coming. Pangalawa, He prepared His promise, no? He prepared His judgment. So tatlo ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Yung message, yung promise, at saka yung judgment. Hinanda na po ito ng Panginoon. Umpisahan po natin yung number 1. He prepared His message. Sabi sa verse 1 hanggang verse 5, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, sa pagtitipon natin sa Kanya, hinihiling namin, mga kapatid, na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila. Nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin, huwag kayong magpadaya sa kanila
sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Tunay nga po na ang Diyos po ay naghanda ng kanyang mensahe. Ang mensahe ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit ay nagsabi na siya sa mga disipulo na siya ay muling babalik. Katunayan, sinabi niya yan sa Book of John, chapter 14. No? At ito po ang sabi din ng Biblia, kung mababasa po natin ang libro ng Revelation, no? Sa huling libro ng Bagong Tipan, binanggit po doon yung mga salita na the Lord God of the Spirit of the Prophet sent His angel to show His bondservants the things which must happen soon. Tapos sinabi rin po yung behold, I come quickly. No? The time is at hand. No? Yan po ay mga sinabi sa Revelation sa huling libro ng Bagong Tipan, sa huling talata, sa huling kapitulo, upang magpatunay na ang sabi ni Kristo, ako ay babalik. No? I come quickly. Sinabi yan sa Revelation chapter 22 verse 20. Kaya ang mensahe ng ating Panginoon, yung propesya ay kailangang mangyari. Prophecy fulfilled. Lahat ng nasulat sa Biblia patungkol sa mga huling araw ay magaganap. No? Pangalawa, perilous time. Perilous time. No? Matitinding paghihirap at walang tigil na pagdagsad ng iba't ibang uri ng kasalanan, kalamidad at mga giyera, kung ano-ano pa po. No? Yan po ang patunay na malapit nang dumating ang Panginoon. Pestilence, no? Yung kamatayan, bunga ng mga sakit na walang kagalingan ay magaganap, no? Saan ang galing ang sakit na yan? Bakit bigla-bigla nagkaroon na naman ng sakit? Natatakot na naman uli yung mga tao. Natakot na nga doon sa COVID-19, no? Baka pag nagkaroon na naman ng bagong sakit, matakot ulit yung mga tao. Inuubos na po ang tao sa mundo sa pamamagitan ng mga sakit, kalamidad, giyera, no? Kagutuman. Ngayon, yung mga tao po nagiging materialistic, no? Hindi na po lumalapit ang tao sa Diyos, no? Ang dinodiyos na ng tao ngayon ay material na bagay. Kinalimutan nila ang Diyos na nagpapala at ipinagpalit ang Diyos sa pamamagitan ng mga material na bagay. Kahit ang mga mananampalataya ng Diyos ay nadadala ng mga material na bagay. Dapat isipin natin bilang mga anak ng Diyos, may takot sa Diyos, na antayin natin nang malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya nga nagbigay ang Diyos ng mensahe. Ang mensahe ng Diyos ay mabuting balita na kung paano ang tao ay magkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Kung paano ang tao po ay magkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Bakit po kailangang mangyari ito? Sapagkat ito ang tunay na mensahe ng Diyos na ang tao ay huwag mapahamak. Sinabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 8 to 13. Ito po ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8 to 13. Ngunit huwag sana ninyong kalilimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magdanakaw. Sa araw na yon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakakilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang mangyayari o magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng may banal at makadiyos. Habang inihintay ninyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakaya ninyo para mapadali ang pagdating niya, sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya ang mensahe ng ating Panginoon, ang tao po ay magbalik loob sa Diyos. Kaya po nagkakaroon marahil ng lindol sa isang bansa upang gisingin
ang puso at diwa ng tao na magbalik loob sa Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit naghanda ang Diyos ng mensahe noon, ngayon at sa darating pa. Sapagkat ang sabi sa Ezekiel chapter 33 verse 11 to 12, sabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang hindi ako natutuwa kapag may namamatay na taong masama. Ibig sabihin, hindi po natutuwa ang Diyos kapag may namamatay na tao. Nakuha niyo po, yun ang sabi. Kaya naman, ang sabi ng Diyos dito sa Ezekiel chapter 33, ang nais ko'y magbagong buhay sila at iwan na ang masasamang pamumuhay upang mabuhay sila. Kaya kayong mga mamamayan ng Israel, magbagong buhay na kayo. Iwan nyo na ang masasamang pamumuhay. Gusto niyo bang mamatay? Yun po ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos to. Kaya ngayon, anak ng tao, sabihin mo sa mga kababayan mo na kapag gumawa ng kasalanan ang taong matuwid, hindi rin siya maliligtas ng mga kabutihang nagawa niya. At kapag tumalikod naman ang masama sa kasamaan, hindi siya maparurusan sa mga nagawa niyang kasalanan. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon sa mga talatang nabanggit, nais ng Diyos na ang tao ay magbalik loob sa Panginoon. Yan ang mensahe ng Diyos. Tandaan po natin, sa panahon po natin ngayon, ang ugali ng mga tao ay pasama ng pasama. At kapag ang isang tao ay wala sa Diyos, hindi siya matatakot gumawa ng masama. Sapagkat wala siyang konsensyang gawing pumatay, mandaya, manloko, mangisa, no? Mga lunya, no? At gumawa ng uri ng mga kasalanan na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya ang mensahe ng Diyos, magbalik loob ang tao sa Kanya. Pangalawa, He prepare His promise, no? Itong mga huling araw sa nalalapit ng pagdating ng Panginoon, muli ipinaalala ng Diyos ang Kanyang mga pangako. Sabi sa verse 6 hanggang 9, alam nyo kung ano ang pumipigil. No? Alam nyo kung ano ang pumipigil sa pagpapakita niya, ngunit sa takdang panahon, magpapakita siya. Kahit ngayon palihim na kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Iyahayag siya kapag inalis na ang pumipigil, ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, papatayin niya ang masamang taong ito sa pamamagitan lang ng isang ihip sa kanya. Iyahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya ng lahat ng uri ng kababalaghan, panlilinlang, himala, nagkababalagan at kamanghamanghang mga bagay. Papasok po yung tinatawag na pandaraya sa mundong ito. May mga magsasabi po na mga nagsasabing sila ay propeta, sila ay galing sa Diyos, sila ay anak ng Diyos, sila ang tagapagligtas. Huwag po kayong maniwala. Sapagat isa lang po ang tagapagligtas. Siya po ay ang bugtong na anak ng Diyos na si Hesukristo. Kaya nangako ang Panginoon sa mga taong nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Sabi niya sa John chapter 14 verse 1 to 4, sinabi ni Jesus sa kanila, ito po ay bago umakyat si Kristo sa langit at bago po siya mapako sa krus. Sinabi na ni Kristo yung kanyang pangako sa mga taong magsisisi at mananampalataya sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming tahanan. Pupunta ako doon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko to sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag nandoon na ako at napaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako naroon, nandoon din kayo. No? At alam nyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. Maliwanag na ang mga sinabihan ni Kristo ng mga disipulo niya. Alam nila na kapag sila ay namatay, kakasamahin sila ng Diyos sa langit. At bago sila kunin, no? O bago sila namatay, sinabi na ni Kristo
na ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa pagdating ng Panginoon sa alapaap, yung tinatawag na rapture, kukunin niya ang mga taong nagsisi at nanampalataya sa Kanya. Uunahin niya yung namatay, at pangalawa yung nabubuhay ay sabay-sabay na aakyat doon sa langit. Yan po ang ibig sabihin ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya dito makikita po natin, kapag pinag-usapan ang tungkol sa pagbabalik, no, at pangako ng Diyos, may mga theologian na nagtuturo patungkol sa apat na uri, no, ng tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoon. So, nandito po tayo sa tinatawag na He prepare, no, His promise. Ngayon, ang promise niya, babalik siya. At ang pinag-uusapan po natin ngayon ay eschatology. Ngayon, sa second coming of Christ, na sinasabi ng mga theologian, meron po silang apat na pagpapaliwanag tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ang una, yung tinatawag na pre-tribulation. Yung pre-tribulation, ito po, lahat ng mga nagsisi na nanampalataya kay Kristo na tinawag na katawan ni Kristo, ay hindi daranas ng 7 taong paghihirap. Yung tinatawag na 7 years tribulation. Kukunin sila ng Diyos, kukunin sila ni Kristo, at iaangat. At habang si Kristo ay nasa alapaap, sasalubungin ng Panginoon yung mga namatay at yung mga nabubuhay. Ang kanilang katawan ay papalitan ng katawang hindi nasisira. Maliwanag po, yan po yung pre-tribulation. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, at sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit, na walang iba kundi si Jesus ay muling binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. Yan po ang ibig sabihin ng pre-tribulation. Ang ibig pong sabihin, yung mga mananampalataya ay hindi papasok sa 7 taong paghihirap sa tribulation period. Yan po yung pre-tribulation. At ang sabi sa Revelation chapter 3 verse 10 to 11, darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao, ngunit dahil sinunod nyo ang utos ko na magtiis, ililigtas kayo sa panahong yon. Malapit na akong dumating, kaya ipagpatuloy ninyo ang mabubuti ninyong gawa upang hindi maagaw ng kahit sino ang gantimpalang inihanda para sa inyo. Yan po ang sinabi ng talata. At ang katawan po natin ito, no, sang-ayon sa sinabi sa 1 Corinthians, no, na 15 verse 51 to hanggang 55, ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo sa isang lihim, hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Isang iglap sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta, muling bubuhayin ang mga patay, at bibigyan ng katawang hindi nabubulok, at tayong mga may buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Ibig sabihin po, sa pagdating ni Kristo sa alapaap, sa second coming of Christ, yung rapture, mauna po yung mga namatay, papalitan ng Diyos ng katawang hindi nasisira. At yung nabubuhay naman po, yung kanyang katawan ay papalitan din ng katawang hindi nasisira, at sabay pong haharap sa ating Panginoon. At bago pumasok yung 7 years tribulation, inangat na tayo ng Diyos upang hindi tayo makaranas ng 7 taong paghihirap. Yan po yung tinatawag na pre-tribulation. Ngayon, meron din po silang tinatawag na post-tribulation. Ano naman po yung post-tribulation? Yung mga Kristiyanong nanampalataya kay Kristo ay daraan sa 7 taong paghihirap, saka pong magra-rapture. Yun po yung paniniwala ng post-tribulation. Dadaan muna sa 7 taong paghihirap, saka magra-rapture. So magkaiba sila ng pre-tribulation. Yung pre-tribulation, hindi dadaan yung mga mananampalataya sa 7 taong paghihirap, kukunin na sila ng Diyos. Ngayon, yung pangatlo naman paniniwala, yung mid-tribulation. Yung tinatawag na mid-tribulation, ito po yung pagpasok ng 3.5 years ng tribulation period, saka magra-rapture. Kukunin sila ng Diyos. No? At susundan ng 3.5, wala na yung mga mananampalataya. Yun po yung mid-tribulation. Ngayon, ano naman yung partial? Ito yung pang-apat, yung partial tribulation.
ang kukunin lamang ni Kristo dito sa lupa ay yung mga nagtatapat sa Diyos. Kapag ka yung Kristiyano ay nag-backslide, lumayo sa Diyos, maiiwan siya dito sa lupa at aabutin niya yung 7 taong paghihirap. So maliwanag po, naunawaan po ba natin yung tinatawag ng ibang mga theologian tungkol sa 4 na view ng tribulation? 'Di ba? Yung pre-tribulation, ulitin ko po, ang mga Kristiyano po ay kukunin ng Diyos, papalitan ng katawan na hindi nasisira, yung mga patay at nabubuhay, sabay-sabay nahaharap sa Panginoon. No? Hindi sila aabot sa tinatawag na 7 years tribulation. Yung post-tribulation, after ng 7 years tribulation, kukunin sila ng Diyos, yung mga mananampalataya. Yung mid-tribulation, pagkatapos ng 3.5, saka palang magra-rapture. No? Makaranas yung mga mananampalataya ng 3.5 years na paghihirap saka magra-rapture. Yung partial, ito yung mga kapag dumating ang Panginoon, yung mga backslider, no? Yung mga lumayo sa Diyos, dumating ang Panginoon, maiiwan sila, ang kukunin lang niya yung faithful, yung naglilingkod sa Panginoon. So yan po yung mga paniniwala po ng mga theologian. Pero ako po, ang aking pong paniniwala po dito ay yung tinatawag na pre-tribulation. Nasa inyo po yung kung ano paniniwala po ninyo, pero ako po bilang inyong tagapagturo, sinasabi ko po sa inyo ang stand ko na ang paniniwala ko po ay pre-tribulation. Hindi po tayo papasok sa 7 taong paghihirap, bago dumating po yon, kukunin na tayo ng Panginoon. Bakit po? Ang halimbawa po niyan ay yung sa Sodom at Gomorrah. Bago po ibagsak ng Diyos yung kanyang galit at sunugin ang Sodom at Gomorrah, iniligtas na muna ng Diyos sila Lot at ang kanyang pamilya bago niya sinunog. Nakuha niyo po? At yung kay Noah, bago niya ginunaw ang mundo, niligtas niya muna ang pamilya ni Noah at hindi sila nakaranas ng pagkalunod. No? Iniligtas sila ng Diyos. Sa makatuwid, ang tunay na ama na nagmamahal, hindi niya pababayaang mapahamak ang kanyang pamilya bago dumating ang matinding sakuna. Ganon din ang Diyos. Dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi niya pahihintulutan na ang mga taong niligtas niya ay dumanas ng matinding paghihirap, no, yung galit ng Diyos. Kaya kukunin muna ng Diyos yan. Yan po yung tinatawag na pre-tribulation. Pangatlo, He prepare His judgment. Ang akala ng maraming tao, ang Diyos ay pag-ibig. Opo, totoo po yun. Pero ang Diyos po ay Diyos ng paghahatol. Yun ang hindi po nila maintindihan. Sapagkat kung walang hahatulan ng Diyos, no? Paano na si Satanas? Paano na yung mga taong tumanggi sa Diyos? Paano na yung mga taong ayaw kilalanin ng Diyos bilang Diyos na tagapagligtas si Jesus? Kaya meron din paghahatol. Hinanda na ng Diyos yung kanyang paghahatol. At ang sabi sa verse 9 hanggang 12, ihahayag ang taong masama na taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng panlilinlang, himala, kababalaghan at kamangahamangang bagay. Kaya huwag po kayong maniniwala basta-basta na kapag may nakita kayong biglang naghimala, biglang gumawa ng kamangha-mangha, huwag kayong maniniwala kagad kung yan ay sa Diyos. Nakuha niyo po? Marami na po mga imitation ngayon, mga pandaraya at panlilinlang ng mga tao. Kaya ang sabi rito, gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong napapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makapagliligtas sana sa kanila. Ito po yung mga taong aayaw sa Diyos, na ayaw tanggapin ang mabuting balita ni Kristo, mas tinanggap yung maling balita. Ano yung maling balita? Yung mga balita na walang kwentang mga doktrina. No? Mga doktrina na nagpalayo sa kanila sa Diyos. No? Akala mo talaga makadiyos yung turo. Parang parehong-pareho. No? Pero hindi mo alam, nakapasok na si Satanas sa isip ng tao, akala lang niya parehong-pareho, pero hindi alam ng taong yon na bitag na ni Satanas ang kanyang puso. Paano natin mapapatunayan o malalaman kung ang isang tao na nagtuturo ay nagtuturo ng totoong daan ng kaligtasan?
At paano natin malalaman na ang isang tao ay naligtas? Kasi po marami nang nagtuturo po ngayon, di ba? Kaya rito, makikita natin na hahatulan ng Diyos yung mga maling tagapagturo na yan. Ngayon, buksan natin yung Mateo 7, Mateo 7. Tignan po natin yung Mateo 7. Ayan, kung meron po kayong Bible, basahin po natin. Matthew chapter 7. Verse 21 hanggang 23. Ngayon, ito po ang sabi, hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa paghahari ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan po ang premise, no? Makapapasok lamang ang isang tao sa langit kapag ginawa niya ang kalooban ng Ama sa langit. Ngayon, sabi sa verse 22, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay nagpahayag kami ng salita katulad ng mga propeta at sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming himala? Pagkatapos nito ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Ano po, Panginoon? Nangaral kami sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng masasamang espiritu, gumawa kami ng mabubuting bagay. Pagkatapos nilang gawin ang lahat ng mga sakripisyong yun, ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Sapagkat ang nakalimutan ng mga taong ito ay ang gawin ang kalooban ng Ama sa langit. Ang tanong ay ito, ano ba yung kalooban ng Ama sa langit na sinasabi ng talatang yan? No? Basahin natin yung John chapter 6. No? John chapter 6. Basahin po natin. Bakit itong mga taong ito ay hindi nakapasok sa langit? Ang sabi sa John chapter 5, chapter 6, verse 39. Ito po ang sabi, no? Bago po maging 39, basahin po natin yung 35. Kung sino po ang nagsasalita. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ano pong sabi? Ang sino man po kumain ng tinapay, mabubuhay. Ang sino man pong sumampalataya kay Kristo ay hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Sinabi ko sa inyo na nakita rin ninyo ako at hindi kayo sumampalataya. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, siya ay lalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Ito ay sapagkat ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Wala akong iwawaglit sa lahat ng ibinigay niya sa akin. Ngunit ibibangon ko sila sa huling araw. Yan po yung rapture. No? At ang sabi sa 40, ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin ang bawat isa na nakakita sa anak. Nakita na ba natin si Kristo? Hindi na natin nakita si Kristo, pero at sabi ng talata, at sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ibabangon ko siya sa huling araw. Ang nakalimutan po ng mga taong nagkunwaring makadiyos, naggawa ng himala, nangaral ng salita ng Diyos at nagpalayas ng masamang espiritu, gumawa ng mabuti, hindi nila nagawa ang kalooban ng Diyos Ama. At ang sabi, ang kalooban ng Diyos Ama, ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin ng ang bawat isa nakakita at sumampalataya kay Kristo. Hindi na natin nakita si Kristo, pero tayo ay sumampalataya. Katulad po tayo ng sinabi ng Diyos ni Jesus kay Thomas, Thomas,
Nakita mo ang boots ng aking mga kamay at ang aking tagiliran. Ngunit mapalad yung mga tao na hindi ako nakita pero sumampalataya. Yun po ang pananampalataya. Ibinigay po yun ng Diyos sa taong handang magsisi at manampalataya kay Kristo. Marami po mga nagtuturo ngayon na hindi kinilala si Kristo, hindi tinanggap ang salita ni Kristo, at hindi siya nagsisi ng kanyang kasalanan. Kaya naman ang dugo ni Kristo ay hindi makita sa kanyang kaluluwa. Sapagkat pag tinanong ang tao sa langit, pag tinanong, Judgment Day, haharap ang mga tao. Tingnan natin ang mga pangalan ninyo kung nandito sa aklat ng buhay. Ikaw, Leonardo, example, Leonardo, di ba? Sinasabi mo na ikaw ay makapapasok sa langit. Tignan ko muna ang iyong pangalan kung nandito sa aklat ng buhay. Ayon sa unang libro, Leonardo, kasi 2 libro yung bubuksan sa huling araw eh. Yung unang libro, yung mga ginawa ng tao. Pangalawang libro, kung saan nasulat ang pangalan ng taong nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Kristo. Ayon sa unang libro, marami kang ginawang mabuti. At sa paggawa mo ng mabuti, inisip mo na yun ang daan patungo sa langit. Yan po ang paniniwala ko po. Diba? Na ang paggawa ng mabuti, makapapasok sa langit. Tingnan natin ang pangalan mo, Leonardo, kung nandito sa aklat ng buhay. Di tinignan ng anghel. Wala ang pangalan mo, Leonardo. Pati apelyido mo, hindi ko makita rito. Hindi tayo pwedeng magkamali. Ito ang record ng Diyos sa langit. Saan po ako pupunta? Saan po ako pupunta? Mahal na anghel. Ang iyong pagpupuntahan ay dagat-dagatang apoy. Doon kasama mo si Satanas, naninlang sa tao, nandaya sa tao. Siya ang nagturo sa iyo na yung mabuting gawa ay makapapasok sa langit. Nagkamali ka ng tinanggap na turo. Kaya dahil naloko ka niya, kahit na nalaman mo na ang panahon na bubuhay ka pa, na sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo ang daan patungo sa langit, hindi mo ginawa. Ipinaglaban mo ang sarili mong kaalaman. Dito ka pupunta, kasama ni Satanas. Panginoon, paano yung mga iba? Nangaral din sa pangalan mo. Tatanig na natin kung ang pangalan nila nasa aklat ng buhay. Kasi marami pong haharap sa Diyos. Ipagmamalaki nila yung mga ginawa nila. Panginoon, lagi ako nasa church. Tulog ka naman. No? Panginoon, lagi akong sumusunod sa pinagagawa ng pastor. Pero, totoo bang tinanggap mo si Kristo? Nawadaling sumunod sa gawain ng Panginoon. Pero una nating i-secure yung relasyon natin sa Diyos. Kasi sunod ka ng sunod, pero hindi mo alam, wala pala yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Merong isang taong may-ari ng kumpanya. No? Ngayon, dumaan siya sa isang kanyang lupain. Sino dito ang gustong maghanap buhay sa akin? Sabi niya dun sa mga tao. Nagtaasan ng mga kamay. Kung nais ninyo, sumunod kayo sa akin at meron akong papipirmahan sa inyo. Di pirma silang lahat. Ngayon, merong isang lalaki. Ano ba yan? Pipirma pa. Kilala naman niya ako. Kapitbahay ko nga yan eh. So, ito na. Nagsimula na magtrabaho. Lahat sila pumirma. Nagtrabaho ng 1 buwan. At yung isang lalaki na nagsasabing kilala naman niya ako, kapitbahay ko naman yan, hindi na ako kailangan pumirma, makikita ko niyan. Tuwing umaga, binabata niya, hi sir, trabaho. Kina 1 buwan, sasahod na sila. Roll call, sasahod na. Ngayon, lahat sila sumahod, maliban dun sa isa. Saka naman natin ko muna, bakit ako walang sahod? Nagtagal din ako, napagod din ako, nagsakripisyo. Katunayan, kinakawayan kita. Hindi mo naman ako nakakalimutan siguro. Oo, pero ang basehan natin dito, bago ko pasahurin ng isang tao, dapat nakapirma siya, no? At ang pangalan niya nasa file record. Kailangan yung pangalan niya nandito para mabigyan ko siya ng sahod. Hindi pwede yan. Hindi ako nakapagsulat ng pangalan. Hindi nasulat ang pangalan mo at wala kang sahod. Wala akong magagawa sa iyo. Nagpagal ka, naghirap ka, nagsakripisyo ka, pero wala kang record, wala kang matatanggap. Pasensya na. Ganon din sa langit.
Gawa ka ng gawa dito sa lupa, yung pala wala kang pangalan sa aklat ng langit. Kaya bago tayo gumawa sa gawain ng Panginoon, isecure po muna natin kung talagang meron na tayong relasyon sa Diyos. Kaya sa pagdating ng ating Panginoon sa second coming of Christ, kukunin ng Diyos ang lahat ng sa Kanya ay sumampalataya. Yan ay pangako ng Diyos. At ano naman ang mangyayari dun sa mga maiiwan? Ngayon po, sa Bible po, sa huling aklat ng Revelation, nabanggit po yung millennial reign of Christ. Millennial reign of Christ. Yung 1,000 taon na maghahari ang Diyos, wala si Satanas. Pagkatapos po ng tribulation period, magkakaroon po ng millennial reign of Christ na tinatawag na 1,000 years. Maghahari si Kristo, walang kasalanan, wala si Satanas. Itatali si Satanas. After ng millennial reign of Christ, nung 1,000 years, pakakawalan si Satanas sandali. Makakapandaya na naman yan. Ngayon, pagkatapos ng sandaling yon, si Satanas itatali na uli forever. Itatapo na siya sa dagat-dagatang apoy, kasama ng lahat ng mga taong hindi nanampalataya kay Kristo. Yan po yung final judgment. Nakalagay ba yan, kapatid, sa Bible? Sabi sa Revelation chapter 20, verse 7 hanggang 10. Basahin ko po ha. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa mga buong mundo na tatawaging Gog and Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pinakapandirigma sa mga mananampalataya at ang mga magtitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at papaligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na siya rin pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at ang mga sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ngayon, sino ang kasama ni Satanas doon sa lawang apoy na mayroong asupre? Ito po, sabi sa Revelation chapter 20, verse 11 to 15, pagkatapos nakita ko ang malalaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, yung sinasabi ko kanina, binuksan ang aklat, pati na ang aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. So, ilang libro? 2. Binuksan ang isang aklat at binuksan ang isa pang aklat na pinaglalagyan ng mga pangalan ng mga taong nanampalataya kay Kristo. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na yun. Kahit sa dagat-dagatan sila namatay sa lupa, no? Kahit sa dagat po namatay yung tao. Siyempre, sa dagat, may mga namamatay din, no? Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglalabasan sila mula sa lugar ng mga patay. Ilalabas sila doon para parusahan. At hahatulan ang lahat ayon sa ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggang sa itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itatapon din doon sa kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito ay lawang apoy ay ikalawang kamatayan. Sa makatuwid, ang kasama ni Satanas, yung mga fallen angels, ay yung mga taong hindi nagtiwala, hindi nanampalataya kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Yan ang final judgment na tinatawag na Great White Throne Judgment. No? Sa mga mananampalataya, ang tawag naman ay Judgment Seat of Christ. No? Pero dun sa mga hindi mananampalataya, Great White Throne Judgment.
Hahatulan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang mga ginawa. Kaya walang pwedeng magmalaki ang sinumang tao na sabihin niya na ako'y reliyoso, ako'y mabait, ako'y mayaman, marami akong ginawang mabuti. Teka muna. Maraming nagsalita ng ganyan. Pero ang ginawa mo ba nung ikaw'y nabubuhay? Sumampalataya ka kay Kristo? Sino po bang Kristo yun? Hindi ko naman kilala yun. Pero narinig mo na si Kristo ang daan patungo sa langit. Opo, anong ginawa mo kay Kristo? Pinakinggan ko lang. May nangangaral nga, pinakinggan ko naman. Pero hindi yun eh. Tinanggap mo ba siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas? Hindi ko po nagawa. Wala na tayong pag-uusapan. Sapagkat ang sabi ng Diyos, habang nabubuhay ang isang tao, kailangan makita niya kung totoo ang ginawa niyang pagtanggap kay Kristo. Hindi niyo ba napansin yung kwento ni Kristo doon kay Lazaro, tsaka yung sa mayaman? Diba? Ang sabi ng mayaman, Amang Abraham, itupog ni Lazaro ang kanyang daliri at ilagay sa bibig ko para maatanggal ako sa uhaw. sabi ng doon sa mayaman, no? Sabi ni Abraham, nung ikaw ay nasa lupa, ginawa mo ang lahat ng kasiyahan. Nagpasaya-saya ka doon. Kahit alam mo na kinakailangan maligtas ang iyong kaluluwa, hindi mo pinansin. At ngayon, nandito ka sa impyerno, sa kakahihingi ng tulong. Ngayon, nagsalita ulit yung mayaman. Amang Abraham, pwede bang buhayin mo si Lazaro at paakatin mo sa lupa para pangaralan yung 5 kong kapatid? May mga kapatid pa ako doon para marinig nila ang mabuting balita. Hindi mo kailangan sabihin sa akin yan. Nandoon ang mga propeta. Nandoon sila Moises at ang mga mangangaral. Hayaan mong sila ay pakinggan nila. Ibig sabihin yan, walang pwedeng kaluluwang makikiusap, no, sa impyerno para sabihin may kapatid ako sa ibabaw ng lupa. Ay ito na po ang pagkakataon upang malaman natin kung may ligtas na ba tayo o hindi pa. Sapagkat napansin niyo po, nabanggit ni Jesus ang pangalan ni Lazaro. Pero hindi nabanggit ni Jesus yung pangalan ng mayaman. Hindi siya napunta sa impyerno dahil mayaman siya. Kundi kaya siya napunta sa impyerno dahil hindi niya tinanggap si Kristo. Nabanggit ni Kristo yung pangalan ni Lazaro kasi nga ang pangalan niya ay naasulat sa aklat ng buhay. Ang sabi sa Book of John, chapter 10, kilala ko ang aking mga tupa. Sila ay sumusunod sa akin at binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kilala ni Kristo yung lahat ng nagsisi at nanampalataya para magkunwari ang isang tao at sabihin siya din ay ligtas. Mapapatunayan ng Diyos siya kung talagang tinanggap niya si Kristo. Ngayong gabi, meron na ba tayong personal na relasyon sa Diyos? Matagal ka nang nakikinig. Matagal mo nang narinig ang patungkol sa kaligtasan. Hindi mabubuting gawa ang makapagliligtas sa tao. Hindi ireliyon ang makapagliligtas sa tao. No? Hindi ang iyong award, no? Hindi ang iyong kinalalagyan sa lipunan ang makapagliligtas sa kaluluwa ng tao. Walang makapagliligtas sa tao, sa kaluluwa ng tao, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Paanong gagawin? Kilalanin mong ikay makasalanan. Panginoon, ako po ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Kaya po, ngayong oras na ito, Panginoon, nagsisisi po ako sa aking kasalanan. Inaamin kong ako'y nagkasala, Panginoon. Patawarin mo po ako. Hugasan mo ako ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Binubuksan ko ang aking puso, Panginoon. Mahapag ka sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. At sa oras na ginawa mo yun, nakamit mo ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagliligtas ni Jesus, at binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Nakalagay ba yan sa Biblia? Opo, nakalagay po yan sa Biblia. Katunayan, yan po ang nakalagay sa John chapter 1, verse 12 to 13. Nang sabi niya rito, datapwat ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan niya
ng kapahamalaang maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa kanyang pangalan. Ipinanganak sila hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman. Yan yung sinasabi kay Nicodemus, no? Kundi sa kalooban ng ating Panginoon. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Yan ang sinabi ng Diyos ni Jesus kay Nicodemus. Except a man be born again. Hindi po denomination yung born again. Yun po yung pangalawang kapanganakan. Nilinaw niya yan. At yung babae sa balon, ang sabi niya, bigyan mo ko ng tubig na yan, Panginoon, upang hindi na ako mauhaw. Ang sinabi ng John, sabi niya, ang sino mang uminom ng tubig na ito ay hindi na muling mauuhaw. At ang sino mang kumain ng tinapay ng buhay, hindi naman literal na tinapay yun kundi yun ay pagtanggap kay Kristo. Na at ito ang kalooban ng Ama sa langit, na ang sino mang nakakita sa anak, hindi na po natin nakita si Kristo, pero ang sumampalataya ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Yan ang kalooban ng Ama sa langit. Wala pong perpektong reliyon. May mga nagtuturo po, nag-aanyaya, pumunta kayo sa aming iglesia upang kayo ay maligtas. May mga nagtuturo ng ganun. Yayayain, kakatukin pa. Punta ka sa church. Bakit po? Para maligtas ka. Ibig sabihin, sa pagsapi sa iglesia, maliligtas daw siya. Sapagkat yung iglesia yun ay iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang sabi sa Biblia, ang katawan ni Kristo, sila po yung mga tunay na iglesia kay Kristo. Ang totoong iglesia kay Kristo, ito yung mga taong nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Tinanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maliwanag po, yan po ang itinuturo ng Biblia. Kaya kung may kakatok sa pintuan ninyo at hindi dala ang mabuting balita, huwag niyong papasukin. Sapagkat pag yan ay nakapasok sa bahay po ninyo, uulit-ulitin po niya yan. Yayayain ka na niya sa church. Pero ang itinuturo niya ay hindi sang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Kaya huwag kayong basta-basta tatanggap ng mga tao na magsasabing sila ay sa Diyos. Sapagkat ang unang dapat usisain nyo sa kanila kung sila ay sa Diyos, kapag namatay ka ba ngayon, alam mo kung saan pupunta ang iyong kaluluwa. Kapag hindi nila yan nasagot, ang ibig sabihin, maging sila na nagsasabi na salita ng Diyos, hindi nila alam kung saan pupunta ang kanilang kaluluwa. Saan nila kayo dadalhin? Ano ang ituturo nila sa inyo patungkol sa kaligtasan? Wala. Sapagkat wala naman silang tinanggap, ano ang pwede nilang maibigay? Kaya nga nung tinanggap ko ang salita ng Diyos at napatunayan ko na mula sa salita ng Diyos na si Jesus ang daan, ang buhay at katotohanan, ang tagapagligtas, siya rin kung sinasabi sa inyo upang maliwanagan ninyo na may buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya, ngayong malapit nang dumating ang Panginoon, saliksikin natin ang ating mga sarili. Panginoon, meron na ba akong tunay na relasyon sa iyo o wala pa? Tayo po ay mananalangin. Ano po?